ang inyong abang lingkod. Pag-usapan muna natin ngayon saglit. Ito ginawa ni fake media personality. Okay, ng SMNI. Ba't ko naman sinabing fake media personality? Hindi na ho kasi natin mababakas si Jason sa ang code of ethics ng pagiging media personality. Bakit naman natin nasabing ganon? Halain nyo ho ba, ginawa nitong katarantaduhan, nag-edit ng ganon, siya yung nag-post nito at siya po yung na-fake news. So, kilala nyo naman ho yung nasa picture si Stephen Sahor. Okay? Ngayon, alam nyo ang ginawa niyang post dito ng damuho na are. Ito. So, ginamit niya itong picture na to galing po sa ibang reporting. At saka si Stephen Sahor po mga kapatid, hindi po ito taga CNN. Pero nilagyan niya ng CNN na logo. Okay? Tapos ito yung post ni Jason sa. Wait lang, may ads. Hindi man ako kakain ng Skyflakes. Busog ako. Ito ang may sarap ng Bongit, I just saw this on my wall this morning. Wow. I just saw this on my wall this O, morning. diba? Kumbaga, kumuha po si Jason sa ng mga picture, tapos nilagyan niya ng mga logo ng CNN, ganun. Tapos, kunyari, nakita niya sa ibang bansa, no, yung mga picture na yan or yung mga thumbnail na yan, mga title na yan, tapos pinopost niya, pinapaniwala niya yung mga tao, no, na ano talaga, no, pinapakita niyang totoo daw yan, pero fake news pala. At ang nasisiraan po dito, ang inaatake niya, ay ang mahal nating Pangulo. Diba? Wala ka talagang silbi, Jason. Alam mo, sasampalin ko yung ngipin mong natira dyan sa bunganga mo. Pag makita kita, pirmahan tayo sa barangay, walang demandahan. Sampalin ko talaga yung ipin mo na yan, magtalsikan yan. Grabing ka-fake news ng hayop na to talaga. Pinag-uusapan ka na sa buong mundo. We don't deserve you as our president. It's about time to seek professional help. Palagay kong damuhong ito nangangailangan po ng professional help. Di ba? Kasi talamak na talamak sa pag-fake news. Ako'y nananawagan sa GMA7. Ano yung sinabi niyo na kayo nag-signing eklabo? Ganun din sa mga taga-PCO walang silbi. Yes, sinabi ko, PCO walang silbi. Walang hiya ng mga taong ating presidente. Ang ating pamahalaan sinisira ng mga punyitamos na to. Hindi natuloy. Ay, shoutout kay FSK11 Pero kayo nananahimik. Di ba? Tahimik kayo dyan. Inaasahan nyo kaming mga vloggers. Nanghiya kayo. Tingnan nyo Hindi nang ginawang fake news ito ni Jason sa. Ito si Stephen Sahor. Okay, so ginawa niya kinuha niya ito. Yan hindi pala Stephen Sahor. Anderson Cooper pala, sorry. Nakalagay dyan, Anderson Cooper, sorry. Nalilito ako sa mukha nila Anderson Cooper guesses NFL teams based on their logos. Okay? So ginawa ni Jason sa kinuha yan. Tingin ngiti. Di ba? Yan. Tapos nilagay niya dyan, World News with matching CNN logo. Philippines faces unique challenge with cocaine addicted president. Tamo? Tingnan mo, fake news talaga. Dapat dito sinasampal yung bunganga para magtalsikan yung mga ipin Oy, Jason sa, umayos ka, ha? At kung alam mo, guilty po si Jason sa dito kasi chinek ko po sa Facebook niya, burado na. Burado na. Diba? Yan po ang gawain ng mga kampon ni Digong. Okay? Maliwanag po na fake news yan, ha? Oo. Guilty, binura. Yan po yung gawain ng mga kampon ni Digong, ang siraan ng ating Pangulo. Diba? Kasi, ang pagkakaalam ko, bayad daw to ni Kibuloy, 1 million per month. O syempre, lahat ng ka-fake news yan, gagawin mo, masave mo lang yung amo mo. Kasi dyan ka sumasahod Yan yung nagpapasahod sa'yo paano nga naman, pag natuluyang makulong yung amo mo, saan ka pakukuha ng sahod? Wala na. Nganga ka, tapos wala kang ipin. Hoy! Pag-order ka sa Lazada, may sikanhan dyan. KO! Tangina, naunahan ka pa ni Banang. Buti pa nga ito si buti pa nga po ito si Banang. Tamo, kompleto na yung ipin niya kompleto na yung ipin ni Banang. Nakakain na nga ng manok. Binaboy nga yung manok Diba? May nag-comment dito, sabi ni Abs Nadela, BPM, libre kita paderma. Ay, lilibre mo ako, paderma? Ililibre mo ako. Tapos, ang sinasahod ko, hindi mo kayang higitan. Baka pang ka lang, pang 50,000 lang yung sahod mo. Or baka wala pang 50,000 Dude, gagawin kong 10 10 tupi, yung 50,000 mo. Sa isang buwan. Ako na lang siguro yung magpalamon sa'yo.
Lilibre na lang kita. Kasi patay gutom ka eh. 'Di ba? Yung mga ganyang klaseng patay gutom yan, walang mga pera yan. Tangina, palamunin lang yan ng pamilya. Mga duwag at mga batugan yan. Oh, baka yung kinikita mo sa isang buwan, di mo kayang pantayan yung kinikita ko. Baka yung kinikita ko sa isang buwan, pagtatrabahuan mo na yan sa loob ng isang taon. Kawawa ka naman, patay gutom ka. Hindi ako yung naunang magyabang, pero ang pinagyayabang ko ay akin. Hindi galing kay Kibuloy yung pinagyayabang ko. Akin talaga. Masarap ba? Mariltok? Sus, Mariusep. Tuloy natin to. May patay... Ako kasi, pinapansin ko. Mga patay gutom dyan na nagko-comment. Lilibre daw ako. Tangina mo. Wala kang ang pera. Wala. Eto Saan na ba yun? Actually, sinend ko to. Ito nga yung pambayad ko dapat kay Pips TV. Ayan o. Pambayad ko yan kay Pips TV. Hindi naman kumasa. Ito, pansampal ko lang yan sa mukha mo eh. Tapos, manglibre-libre ka ba? Patay gutom ka lang? Bobo. May palibre-libre ka pa, patay gutom ka lang? Wag mo akong unahan para hindi ka mapahiya. Di ba? Tuloy natin to. Yan, di ba? Huling-huli rito si Jason sa. Sabi rito sa post moreover, on analysis of the fabricated image shows the font replacement of the CNN logo. Yan, pagay niya, no? Ang CNN, kapag naglagay sila dito sa dulo. Pero rito kay Jason sa, nilagay rito sa upper right, kapag upper left pag nakaharap ka. Diba? Hindi na nahiya. Wala naman CNN na dito nilalagay yung kanilang mga logo. Wala. Diba? So, dyan pa lang, siya yung nag-edit niyan. Fake news. Burado pa nga eh. Binuran niya eh. Alam nyo, si Jason sa isa sa pinakamalaking kahihiyan dyan sa larangan ng mass media sa Pilipinas. Di ba? Yan nga si Anderson. Okay. So, ang ginawa ko kanina when I saw this, dahil nga nakapadala na ako ng kopya ng ating resource person, si Laitera. So, ginugol ko. Ilagay ko, Philippines faces unique challenge with cocaine, blah, blah, blah. At ito yung mga naglabasan. Walang nga kang Jason sa. Wala kaming kaalam-alam. Halos 1 linggo mo na pala itong ginawang kabulastugan na to. Yan, 26. Nung siya ay na-fact check. Ayan. VMB Reviton, shoutout po At salamat sa mga nagtamsak sa live natin nag-like. Maraming salamat po. Anderson Cooper about cocaine addict Philippine president is fake. Diba? Ngayon, ang tanong ko nga po rito mga kapatid, dapat bang palagpasin pa ito ng ating presidente? Kung hindi man po ng ating presidente, dapat po bang palampasin pa ito ng ating NBI? Diba? Sobra-sobra na yung ginagawa nilang matinding paninira sa ating presidente. At ngayon naman inilagay naman po nito ni Jason sa pedestal ng malaking kahihiyan na tawag dito sa ginawa niyang pag-edit na ito, tapos ang presidente raw pinag-uusapan na sa international community, which is hindi naman po totoo. Di ba? Fake news. Dapat talaga aksyonan na po. Masyado kasing mabait yung ating mahal na Pangulo. Di ba? So, alam ko, ang lahat may hangganan, Jason sa. Lahat may hangganan. Pero dapat talaga itong ating Pangulo ay talagang gumalaw na sa mga taong nagpapagawa ng fake news. Gumawa sila ng team. Okay? Dapat gumawa yung Pangulo natin ng team na magpupukus doon sa mga tao na gumagawa ng fake news patungkol sa Pangulo. Diba? Dapat yun gawin ng ating mahal na Pangulo. At sana may mag-advise sa ating Pangulo. No, kasi palala yung pamimake news ng kalaban eh. Diba? Palagi ko, dapat na itong banata ng NBI, ng DOJ. Bakit po? Kasi yung freedom of expression, meron po itong limitasyon. Yes. Ang freedom of expression ay ina-apply lang yan kung ikaw ay hindi fake news. Pero kung fake news ka, tapos i-apply mo yung freedom o sinasabi nyong
freedom of expression, hindi po pwede yun. Sinungaling ka, fake news ka eh. 'Di ba? Sinusobrahan mo eh. Oh, bobo ka, Jason. Sampalan tayo ng ipin. 'Di ba magtanggalan yung ipin mo? KO! Ang freedom of expression, dapat po ay wala kang sinasagasaan. Wala kang niyuyurakan o inaapakan para lamang maihatid mo ang mensahe na yung gusto. Ang gusto niya sabihin dito, kailangan na rin ni PBBM seek professional help. Katulad ng mga eksperto, mga doktor, pinalilitaw niyang may amats yung ating presidente. Ngayon, eto yan tignan natin ha. Para masabi niya na ito ay freedom of expression, saka ito ay lesson na rin po. Lesson talaga, no? Para sa mga DDS, sa mga nagpapaniwala rito kay Jay Sonsa. Hindi ba kayo nahihiya? Pinapatulan ninyo mga katuruan ng inyong pastor Jay Sonsa sa pag-fake news kapalit ng 1 million buwan-buwan. Paano yan? Naka-freeze na yung accounts ng... 'Di ba? 1 million buwan-buwan yung bayad. Bayaran. 'Di ba? Ito ni Kibuloy ng OJC kaya ng SMNI. Saan nakukuha kayo ng pambayad? Kaya ba sinusulit na? Ayan sinasabi rito, public and malicious imputation of a crime. Yun pong pagdodroga, pagkokain, ito po ay illegal. Krimen po ito, base sa umiiral na batas ng Pilipinas. Or a vice or defect, or real or imaginary, or any act, omission, condition, status, or circumstance. Ibig sabihin, may mga ganong klase ng pagbibintang na binabanggit. Well, check na po agad rito. Pasok na rito si Jason sa tending to cause the dishonor, discredit, or contempt of person, or to blacken the memory of one who is dead. Okay, so dito po, to cause the dishonor, and then also to discredit ng ating presidente. At syempre ng ating republika. Imagine, ang kwentong pinalalabas niya, meron tayong presidente na protector ng illegal drugs kasi siya mismo ay bumabatak. Di ba? Ito pa, committed through a computer system sa pamamagitan po ng teknolohiya. So, palagay ko naman ako'y naniniwala, dapat na pang umaksyon dito. No one is above the law. Ano ba naman ang ating NBI, Mr. President? Di ba? Siguro paminsan-minsan dapat pakinggan nyo rin naman po ang mga Pilipinong sumusuporta sa iyo. Kung sa inyo kulang, okay lang na hindi niyo ito pinapatulan. Sa amin po, kami po ang nahihiya para sa ating bansa. Na dapat po ma-uphold natin ang ating mga batas na hindi porke fake media, hindi porke iyakin katulad ni Jay Sonsa na namamasukan sa kulungan ng, di ba? Sa kaso niya, mga kaso niyang kaya siya nakulong, pababayaan na natin ito. The freedom of expression, the most abused freedom na kung tutuusin, hindi po ito governed ng freedom of expression na ginagaranti po ng ating constitution. It is that right is not absolute. Sabi dito, penalty if committed through a computer system, punished with the prison correctional to prison mayor or fine ranging from 6,000 up to maximum amount determined by the court. Mamaya, papatao sa yung updated amount yan. Then who is liable applies only to the original author of the post or online libel and not to others who simply receive... So, yun, maliwanag po dito na si Jason sa po ay ubod ng katarantaduhan, ubod ng kasinungalingan, no? Walang silbi. Okay? Wala nang silbi, wala pang payos mo muna yung ipin mo. Ang ina. Ako, bayad ako ng 1 milyon. Ba? 1 million per month ang gagawin ko para hindi magtalsikan yung mga laway ko habang nagsasalita. Nakakahiya naman sa mga viewers. Lalo na't fake news ka. Pag ano ka ng ipin mo, ipaayos mo. 1 milyon, 1 buwan. Sus Mariusip, paayos mo yung ipin mo para magmukha ka naman tao. Hindi ka magmukhang dyan, unggoy. Jason sa. Sus Mariusip, nakakahiya kang matanda ka? Di mo man lang mapaayos yung dugyot mong katawan? Naku po,